Encounter Media. Magandang araw at welcome back sa ating YouTube channel. Isa na namang magandang topic ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. Isa itong alamat o kwento sa Biblia na inaalam kung ito ba'y isang literal o totoong nilalang o totoong hayop na nag-i-exist noong araw o isa lang itong figure of speech. So may isang nilalang sa lumang tipan na tila isang dragon, mga kaibigan. Makapangyarihan ito at kakilakilabot at hindi tinatabla ng palaso. Isa ba itong alamat o may malalim na mensahe sa likod ng kanyang kwento? Tara, tuklasin natin, mga kaibigan. Ang nilalang ay tinatawag na Leviathan sa wikang English. Dragon ito na kwento sa Biblia sa Book of Job. Sa aklat ng Job 41, mga kaibigan, ito ay inilarawan ng Diyos na isang tinatawag na Leviathan. Pakinggan natin mula sa sipi ng Job 41, verse 7, Tagalog version. Maaari bang sugatan siya ng sibat o tusukin ng mga palaso ng pamana? Kapag siya'y bumahing, lumalabas ang liwanag at ang kanyang mga mata ay gaya ng mga talim ng bukang liwayway. Job 41, verse 18. Ang ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, na itong Leviathan na tila isang dragon o dambuhalang nilalang na hindi kayang talunin ng tao gamit ang mga armas o palaso. So ano bang opinyon ng mga scholar dito sa nilalang na Leviathan? Ayon kay Michael Heiser, isang Old Testament scholar, sinasabi niya na ang Leviathan ay isang simbolo ng chaos o kaguluhan na ginagamit panitikan ng mga Semitiko o ng mga Hudyo bilang representasyon ng kasamaan na tinalo ng Diyos. Sa Biblia, ito ay hindi lang isang hayop, kundi isang espiritual na simbolo. At ayon pa sa isa pang scholar, na si John Walton, ng Wheaton College, ayon sa kanya na ang Leviathan ay maaring isang poetic na larawan ng kapangyarihan ng Diyos laban sa mga puwersa ng kaguluhan. At para sa kanya, ito ay hindi isang literal na hayop, kundi larawan ng puwersang hindi kayang kontrolin ng tao. Sabi sa Psalm 74 verse 14, iyong dinurog ang ulo ng Leviathan, iyong ibinigay siya na pagkain sa mga tao sa ilang. So, ano ba talaga ito na binigay na pagkain sa mga tao sa ilang o sa disyerto? So, ibig sabihin ito ay isang totoong hayop o nilalang na pwedeng kainin. So, ang Leviathan ay isang nilalang or creature na tila maraming ulo. At ito'y tila tumutukoy sa isang dragon na nilalang katulad ng Hydra. Kung napapanood nyo yung Hercules o yung mga halimaw na napapanood natin sa mga myth na isang dragon na maraming ulo, gaya ng sa Percy Jackson na may isang hayop doon na dumami yung kanyang mga ulo, ay ganun po ang isang Hydra. Ang paglalarawan na ito ay pinakita ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan ayon kay Wheaton. Pero ano ba ang teorya kung bakit hindi ito tinatablan? Ayon sa Job 41, makikita natin na ang Leviathan ay may balat na matigas pa sa bakal. Ayon sa Job 41 verse 15 to 17, ang kanyang mga kaliskis ay ang kanyang kapalaluan na mahigit na makakapit na parang tatak. At ayon pa sa Job 41 verse 26, ang espada na sumapit sa kanya ay walang kabuluhan. Gayon din ang sibat, ang palaso, ni ang pana. So ito yung sinasabi na ang tigas talaga ng balat nitong nilalang na ito. Kahit anong ipangtama sa kanya ay hindi tumatalab. Na tila nagde-deflect lang ito sa kanyang katawan. So para sa ilan, ito ay naglalarawan lang ng simbolo ng katigasan ng puso ng kasamaan. Na ang tanging Diyos lang ang makakatalo. So nakakapagbigay ito ng taka o palaisipan kung isa ba itong figure of speech, isa itong totoong halimaw na nag-exist nung araw. So, bilang karagdagan, ang Leviathan ay maaring simbolo ng mga bagay na hindi natin kayang labanan sa sarili nating lakas, tulad ng kasalanan, kaguluhan o katiwalian. Pero tulad sa Job, ipinakita ng Diyos na siya lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. So kung ito po'y ating iisipin patungkol dito sa ating nabasa, ito ay tila parang isang figure of speech lang na hindi talaga literal. Hindi nga ba ito literal, mga kaibigan?
Sa Job 41 verse 10, walang sapat na tapang upang guluhin siya. Sino nga ang makakatayo sa harap ko? So ganun katigas at kakapangyarihan ito. Ayon naman sa mga ibang Bible scholars o mga literature, ito raw ay nilalarawan sa mga present na mga bagay sa ating panahon ngayon. Katulad ng eroplano, no? Na isang gawa sa bakal na kahit ito'y tirahin mo ng palasungan naman ay hindi tatablan. Pero may katumbas naman itong panira, ano, gaya ng mga missiles, no, na mga high-powered na mga weapons, pwedeng pabagsakin ito. So yun po ang pagkakaintindi nila na ito po hinalintulad lang sa panahon natin. Pero ano pa ba ang pagkakaunawa sa Leviathan sa aklat ni Job na tunay na nilalang o simbolo lamang? Ayon sa pagkakalarawan sa aklat ni Job, ang Leviathan ay karaniwang itinuturing na maraming tao bilang isang totoong nilalang. Kahit na posibleng pinalaki o in-exaggerate lang ang pagkakadescribe sa kanyang anyo o itsura, ay may ilang scholar pa rin na nagsasabi na ito ay maaring buhaya, no? O isang malaking hayop dagat. Pero kung pagbabasihan ang detalye ng Biblia, parang sobra ang laki nito at lakas at tapang nito kumpara dito sa buhaya. At may mga naniniwala na baka ito ay isang hayop na wala na ngayon, no? Kasi marami ng mga hayop, mga kaibigan, na nag-extinct na at maraming naniniwala na ito ay isang uri ng dinosaur na nag-extinct na nga. Kaya ng mga dinosaur na wala na at extinct na, wala na pong natira. So ito ba ay literal o tunay na nilalang? So ayon sa paglalarawan nga dito sa Job 31, ay naglalarawan ng isang tunay na hayop na baka'y hindi na natin kilala ngayon dahil nga extinct na, tulad ng malaking reptile sa dagat o isang uri ng dinosaur. May iba naman nagsasabi, mga kaibigan, na baka buhaya lang ito, no? Na parang in-exaggerate lang yung kanyang description. Pero ang buhaya naman is wala namang liwanag na lumalabas sa kanyang bibig, no? At higit pa sa kakayahan ng karaniwang buhaya ang sinasabi ng Biblia sa pagkakalarawan nito. So ano man ang tunay na pagkakakilanlan nito, ang Leviathan ay ginagamit sa Biblia bilang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos, na kahit na pinakamalakas na nilalang ay walang laban sa kanya. Para sa iba, ang Leviathan ay hindi literal, kundi simbolo ng kasamaan o kaguluhan o pwersa ng kasamaan sa mundo. Sa Isaiah 27 verse 1, tinawag itong ahas na papatayin ng Diyos, na sumisimbolo sa pagkatapos ng kasamaan. So sa pagpinagsamang paliwanag naman, no, ng ilang mga eksperto, mga ilang scholar, at ilang mga literatures, maaari ring naniniwala na ang Leviathan ay parehong totoong hayop at simbolo. So totoo siyang hayop na nag-exist noong araw at ginamit siyang bilang halimbawa sa aklat ng Job. So ginamit ito ng manunulat ng aklat ng Job upang ipakita kung gaano kalakas ang Diyos kumpara sa pinakamakapangyarihang nilalang ng tao noong panahon nila. Maaring malakas o pinakamakapangyarihang nilalang ito noon na tila gaano ba siya kaimportante upang gamitin bilang isang halimbawa. So ang hayop na wala na o nag-extinct na, ayon sa ilang scholar, ay posible rin na ang Leviathan ay hayop na nabuhay nga noon. Pero wala na ngayon, gaya ng malaking hayop ng dagat o uri ng dinosaur. So, baka alamat man ito o bahagi ng imahinasyon, hindi natin alam, mga kaibigan. Kahit ipakita ng Biblia na parang totoo nilalang ang Leviathan, may mga bahagi ng paglalarawan nito na parang kathang-isip, gaya ng kakayahan nitong bumuga ng apoy, gaya ng isang dragon sa mythology ng mga Inchik, no? Kanilang mythical creature, itong dragon na bumubuga ng apoy at lumilipad, at may mga mahabang katawan at maikling mga binti at matitigas na katawan. Madalas itinuturing na bahagi o alamat o simbolikong imahen. So mga kaibigan, nakakagulat na may ganito palang kwento sa Biblia. No, nakakagulat na may dragon pala sa Biblia na hindi tinatablan ng palaso. Gaya ng napanood natin sa pelikulang Lord of the Rings, na kung saan may dragon doon na sinibat ng isang lalaki na umakyat siya sa tore, ngunit hindi tinatablan ng ordinaryong sibat. Pero nung ginamit niya yung espesyal na sibat, ito ay tumama, pero doon sa butas na dati na niyang sugat. So, maaring doon ginagamit itong mga kwentong ito, na maaring literal o kathang-isip o isang
figure of speech lang. So kung gusto mo ng mga ganitong uri ng kwento, mga kaibigan, ng mga misteryosong nilalang sa Biblia, tulad ng Behemoth, Nephilims at Cherubim, may ating pong pag-uusapan. Kaya please share this video para may bahagi sa iba at malaman nila ang tungkol dito. Subscribe and hit the notification bell icon at pwede kang mag-comment para sa iyong opinion. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Truth Encounter Media.